Corinthians chapter 10, verse number 32 po ang ating mga Bible, bagamat naka-plus na po sa screen, pero maganda pa rin po na masanay po tayong buksan ang ating mga Biblia. 1 Corinthians chapter 10, verse 32, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming pong salamat po sa hapong ito. Salamat po sa pribileyo na kami po ay mag-aaral muli ng inyong mga salita. At dalayan ko po itong series na ito na Why Right Division Matters. I pray, Lord, na bigyan niyo po, Panginoon, ng wisdom ang tagapagturo na nanggagaling sa banal na kasulatan at pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Dalayan ko po ang mga tagapakinig ngayon at i-bless niyo po, Panginoon, ng lesson ito sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, magandang hapon po sa lahat, mga kapatid. Now, why right division matters? Bakit napakahalaga na tayo po na mga believers ay napakahalaga po itong 2 Timothy 2:15. Basahin po muna natin. Buksan po natin 2 Timothy, babalik po tayo sa 1 Corinthians 10:32. 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Why right division matters? Yan po ay ito pong ating pagtuturong ito ay magiging series. I-pray po ninyo. Sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, mahalaga na ang isang pastor, ang isang mangangaral, ang isang tagapagturo, ang isang mananampalataya, na makita niya sa Biblia na inilatag na ng Diyos ang tamang paraan paano natin maunawaan ang kanyang salita. Paano natin pag-aaralan ang kanyang salita? By rightly dividing the word of truth. So dito po sa ating series na ito na pag-aaral, ipapakita ko sa inyo bakit napakahalaga na ang dapat maging approach, maging system, maging pamantayan ng isang tagapagturo sa pulpito ay dapat right division. That's why dito po sa ating pagtatalakay, why right division matters. So dito po sa first lesson po natin, 3 classes of people. Dito makikita natin na kung hindi po natin ia-apply yung 2 Timothy 2:15, dito nagkakaroon ng problema ang mga simbahan, ang mga churches. Bakit maraming heresies? Bakit maraming confusion? Sapagkat hindi po nila ina-apply, hindi po nila ginagamit, hindi po nila sinusunod yung instruction ng Diyos na rightly dividing the word of truth. Now, dito sa 1 Corinthians 10:32 po, sa ating text, mapapatunayan ko sa inyo why right division matters. Sabi ng verse, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Bakit napakahalaga na kapag ka ikaw ay nag-aaral ng Biblia, napakahalaga ang right division? Kasi po, merong 3 klaseng tao, mga tao sa Biblia, o 3 classes of people. Kapag sinabi kong there are 3 classes of people, I'm not talking about mahirap, mayaman, parang gano'n, hindi gano'n. I'm not talking about ikaw ay maitim, maputi, o anumang color mo, o anumang bansa ka. Hindi po gano'n ang ibig sabihin ko na 3 classes of people. Now, sa Bible po, meron pong 3 klaseng grupo ng mga tao. Number 1, the Jews, mga Hudyo. Number 2, mga Hintil o Gentiles. Number 3, the Church of God.
So, kapag hindi po natin, makinig po ay maigi, mahalaga po ito, kapag hindi po natin ginamit po yung prinsipyo, yung principle ng rightly dividing the word of truth, dito nagkakagulo-gulo ang mga churches. Alin? Kasi po, mga kapatid, meron pa po tayong makikita sa Biblia na merong specific na instruction ng Diyos para sa Hudyo, hindi para sa atin yon. Merong specific na sinabi ang Diyos para sa mga Hintil, hindi para sa mga Hudyo yon. At merong specific na sinabi ang Panginoon para sa Church of God, hindi para sa mga Hudyo yon. Ang problema ngayon, dampot lang ng dampot ng talata yung mga pastor, yung mga tagapagturo, at ina-apply nila kahit kaninong klaseng tao. Doon napakalaga why right division matters. Dahil kapag ginagamit natin yung rightly dividing the word of truth, nare-recognize natin, na-identify natin, ito bang mga talatang ito ay para sa Hudyo? Ito bang mga talatang ito ay para sa mga Hintil? Ito bang mga talatang ito ay para sa mga Gentiles? Ito bang instruction na ito ay para sa Hudyo? Ito bang instruction na ito ay para sa Hintil? Ito bang instruction na ito ay para sa Church of God? Mahalaga ba yon? Yes. Napakahalaga yon, mga kapatid. Now, mahalaga po yung bagay po na yon. Isa-isahin po natin dito po sa ating PowerPoint, mga kapatid, na kung saan ay merong Hudyo, merong Hintil, at merong Church of God. So, unahin natin yung Hudyo. Ano ba ang specific na instruction, specific na sinasabi ng Diyos para lamang sa mga Hudyo? Unang-una, earthly blessing po. Let's turn to Deuteronomy chapter 28 po ang ating mga Bible. Deuteronomy chapter 28 po. Kaya kapag hindi po natin po ito inobserve, na which yun po ang nangyayari ngayon sa mga churches, ini-ignore nila yung instruction ng Diyos sa 2 Timothy 2:15, dahil po may pinag-aralan sila nag-graduate sa Bible College nag-masteral, nag-doctorate. Pagkatapos, biglang sasabihin mo sa kanya, ang dapat na paraan ng interpretation, understanding sa Biblia ay rightly dividing the word of truth, tatawanan ka lang At ikaw ay babansagan ng kung ano-anong katawagan, mga kapatid. Deuteronomy chapter 28 po. Let's turn to Deuteronomy po, ang ating pong mga Biblia. Why right division matters? Dito po. Tingnan po natin ano yung bagay na dapat po nating makita po sa mga Hudyo. Deuteronomy chapter 28, ito po ay verses 1 to 14. Okay, for the sake of time, babasa lang po tayo ng ilang mga verses dito from 1 to 14 para makita ko ipakita sa inyo na yung blessing ng Panginoon para sa Hudyo ay it is an earthly blessing. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations on the earth. So, specific, yung promise ng Panginoon sa Israel ay para sa earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee, okay, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Verse 4, blessed shall be the fruit of thy body, the fruit of thy ground, the fruit of thy cattle, and increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. And the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. And the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, in all that thou settest thine hand unto thee, and He shall bless thee in the land which the Lord thy God
give it thee. Imagine mo, mga kapatid, ang problema ng mga maling tagapagturo ngayon, babasa sila ng mga talata at ia-apply nila sa maling tao. Alam niyo ang tawag doon? Truth misplaced. Totoo ito, may blessing ang Panginoon, pero para kanino? Nais kong nawain ninyo mga kapatid, na ang blessing ng Panginoon sa nation Israel, sa mga Hudyo, ay earthly blessing. Pangalawa, nais kong makita natin, ang Hudyo po ay nagre-require po ng sign. Let's turn to 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, verse 22. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 22, ang sabi sa 1 Corinthians 1:22, for the Jews, what? Ano nakalagay? Come on. Require a sign. Ang liwanag ha? For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Why? Bakit ang mga Hudyo po ay nagre-require sila ng mga signs? Tingnan po natin sa Exodus chapter 4. Kasi nag-start po kasi ang mga Israel sa pagitan ng mga signs and wonders. Exodus chapter 4. Tingnan po natin sa Exodus chapter 4 ang ating mga Bible. Nagsimula po kasi sila, nung nasa Ehipto pa sila, gumawa na ang Panginoon ng mga signs and wonders. Exodus chapter 4, verse number 30. Ang sabi sa Exodus chapter 4, verse number 30, and Aaron spake all the words which the Lord had spoken unto Moses. I want you to note this. And did the signs in the sight of the people. So makikita natin, wala pa sila sa lupang pangako. Meron ng ginawang mga signs and wonders ang Panginoon sa kanila. Dagdagan pa po natin, chapter 10 ng Exodus. Chapter 10, verse number 2. Sabi po sa chapter 10, verse number 2, and that thou mayest tell in the ears of thy son and of thy son's son what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done among them, that ye may know how that I am the Lord. So makikita natin, mga minamahal, bakit ang mga Hudyo po ay nagre-require ng signs? Because mula nung sila'y nagsimula na kinausap ng Panginoon, dinil ng Panginoon, nagsimula ang Diyos sa signs and wonders. John chapter 4, verse 48. Dako naman tayo po sa bagong tipan. John chapter 4, and verse number 8, 48. John 4:48 po. Sabi po sa John chapter 4, verse number 48. It says here, sabi niya sa mga kausap niya, sabi niya, then said Jesus unto him, except ye see signs and wonders, ye will not believe. Ang mga Hudyo, kahit anong preaching gawin mo, hindi sila basta-basta maniniwala sa iyo. Kailangan nilang makakita ng mga signs and wonders sa iyo. Okay? Kaya, pasinin po ninyo, Matthew chapter 12. Kaya itong ang ating Panginoon po, ay nagsimula po ng kanyang earthly ministry po. Tingnan po ninyo ang ginawa, ang hinihingi po ng mga religious leaders na mga Hudyo po during Christ's earthly ministry. John chapter 12, verse number 38. John 12:38. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. Sabi ng mga Sadduceo at mga Pariseo sa kanya, Master, gusto namin makakita ng mga sign sa iyo. Why? 1 Corinthians 1:22,
For the Jews require a sign. Imagine mo, why right division matters? Imagine mo yung mga signs ngayong ginagamit ng Pentecostal. Hindi naman para sa atin yon. Why right division matters? Another thing na dapat natin makita sa mga Hudyo, it talks about physical land. Ang promise ng Panginoon sa kanila, it's about promised land o physical land. Ang sabi po sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Says in Genesis chapter 12, verse number 7. Sabi sa Genesis 12, verse number 7. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed, Abram, unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. It all started from itong promise na ito kay Abraham. At ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko itong land na ito sa iyong seed. Kaya nga, tingnan nyo sa Leviticus chapter 20 verse 24. Leviticus chapter 20 verse 24. Leviticus chapter 20 verse 24. Sabi sa Leviticus 20:24, But I have said unto you, ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey. I am the Lord your God, which have separated you from other people. So, mula kay Abraham hanggang kay Jacob, Isaac, Jacob, and the 12 tribes of Israel, hanggang kay Moses, hanggang kay Joshua. Tingnan nyo, Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Verse 2 to 4. Joshua chapter 1 verse 2. Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land, which I do give to them, even to the children of Israel, every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun, shall be your cost. So, ang promise ng Panginoon sa Hudyo, lupa. So, walang promise ang Panginoon sa church, sa body of Christ, na promise lang sa atin. Imagine mo, kukunin mo yung promise ng Panginoon para sa Hudyo, i-apply mo sa'yo. Doon maraming mga pagkakamali. That's why, napakalaga po talaga ang right division. Why right division matters. Psalms 135. Psalms 135. Sabi po sa Psalms 135, says in verse number 12, and gave their land for an heritage unto Israel, his people. Ang liwanag. So, yan po yung mga specific po na mga pangako, mga sinasabi ng Panginoon para sa Hudyo. Another thing po, Acts chapter 3, covenants po. Ang Panginoon, nakipag-covenant po sa mga Hudyo. Acts chapter 3 po. Buksan po natin mga Bible sa Acts chapter 3. Okay? Acts chapter 3. Verse number 25. Sabi mo sa Acts chapter 3 verse 25, ye are the children of the prophets
and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. So, ang covenant ng Panginoon is specific po para kanino? Para sa church, sa body of Christ? Could imagine mo, pagka nag-type ka ng covenant sa Google, ina-apply nila yung covenants ng Panginoon para sa body of Christ, hindi naman para sa atin. Why right division matters? Chapter 7 ng Acts, chapter 7, verse number 8, says in Acts 7:8, and he gave him the covenant of circumcision. And so Abraham begat Isaac, and circumcised him the 8th day, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat the 12 patriarchs. So makikita natin mga kapatid, listen to this, ang Panginoon kailanman, pakikimigin, hindi po nakipag-covenant sa mga hintil. Wala pong covenant ang Panginoon sa mga hintil. Imagine mo yung covenant ilalagay mo sa hintil. Ang dami pong mga nagtuturo ng ganon. That's why itong lesson ito, why right division matters. Now, dumako naman tayo sa number 2 po na binabanggit ng Bible na Gentiles. Ano naman ang mga Gentiles? Ephesians chapter 2. Ang mga hintil po, in time past, wala pong pag-asa. Ephesians chapter 2. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Andiyan po ba kayo? Ang sabi sa verse 11, wherefore remember that ye, being in time past. So yung mga Gentiles in time past, ano sila? Verse 12, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope. So pag ang pinag-uusapan po blessing, wala pong blessing ang Gentile. Wala po silang pag-asa. Pero pag ang pinag-uusapan po ay earthly blessing, ang dami pong pangako ang Diyos sa Israel. Nakita naman natin, Deuteronomy chapter 28, verses 1 to 14. Purely po yun, physical blessing po eh. Pero pagdating sa mga hintil, having no hope. Walang pag-asa ang mga hintil in time past. Ano pa po? Nehemiah chapter 5, verse number 8. Ang tawag po sa mga Gentiles po in the Old Testament, hidden. Hidden. Nehemiah chapter 5. Sabi po sa Nehemiah chapter 5, verse number 8. Nehemiah 5:8. Okay? And I said unto them, we, after our ability, have redeemed our brethren, the Jews, which were sold unto the heathen. Yan po yung tawag po. Alternate na pagkakatawag sa mga Gentiles. Mga heathen. Leviticus chapter 26. Leviticus chapter 26 po. Verse number 33. Leviticus chapter 26, verse number 33. Ang sabi ng Bible, if a man purchase of the Levites, okay, tama po ba itong ating binabasa? Leviticus 26 po. I'm sorry po, 25 yung nababasa ko. Leviticus 26 verse 33 po. Ito, sabi ng Panginoon, I will scatter you among the heathen, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. So yan po yung katawagan sa mga hintil.
hidden. Walang pag-asa. Ano po? Matthew chapter 15. Ang mga hintil po, in time past, ang tawag po sa kanila, dogs. Matthew chapter 15. And verse number 27. May babae pong humingi ng tulong sa ating Panginoon. Nagmamakaawa po siya. Pero hindi po siya, sabihin natin, sinagot ng Panginoon doon sa kanyang pangangailangan, kundi ang sagot ng ating Panginoon sa verse 27, verse 26. Taas muna natin, verse 26. But he answered and said, mas maganda, itaas pa natin ng konti, verse 25. Then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. Could imagine, merong isang Gentile woman na nangangailangan ng tulong. Sabi ng babaeng ito sa Panginoon, Lord, help me. Anong naging sagot ng ating Panginoon sa kanya? Mga kapatid. Okay? Ano po naging sagot? Verse 26. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Masakit yun. Sabi ng Panginoon sa Gentile woman, hindi nararapat yung pagkain para sa mga anak, ipakain sa aso, mga aso. Actually, in-acknowledge po yan ng babae. Tingnan nyo, verse 27. And she said, Truth, Lord. So, nando doon yung pag-acknowledge nitong Gentile woman na to, doon sa sinabi ng Panginoon na siya ay dog. Sabi ng babae, and she said, Truth, Lord, yet the dogs eat up the crumbs which fall from their master's table. So, yan po yung mga Gentiles. Having no hope, mga hidden, dogs, ano pa po? Strangers from the covenant of promise. Balik po tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Balik po tayo sa Ephesians chapter 2. It says in Ephesians chapter 2, okay, balik tayo ulit sa verse 11. Wherefore, remember, that ye being in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Verse 12, I want you to note, ito po yung kondisyon, ito po yung kalagayan ng mga Gentiles in time past, that at that time, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, okay, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Ibig sabihin, sa programa ng Diyos in time past, para sa nation Israel, wala po siyang, hindi po kasama ang hintil sa blessing na ibinibigay ng Panginoon sa Israel. Why right division matters? Kasi pag hindi mo tinignan ito sa principle ng right division, paghahalu-haluin mo yan eh. Gagamit ka ng talata, i-apply mo sa maling tao. Yan po yung problema ng mga churches ngayon. Now, dumako naman po tayo sa Church of God. Okay? Tayo po ito. Ang Church of God, ito po yung mga believers in Christ, wala na pong distinction between Jew and Gentiles. Okay? So, walang Hudyo, wala nang hintil pagdating po sa body of Christ, which is the Church of God. Ano naman ang blessing po sa atin? Ephesians chapter 1, verse 3. Katulad ba ng blessing sa Israel? Basahin po natin. Ephesians chapter 1, verse number 3. Okay? Ang sabi sa Ephesians 1:3,
Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So ang blessing, makinig kayo, ang blessing para sa atin, spiritual blessings. Bonus na lang po kung may mga material blessing kayo ngayon. Pero ang main focus na blessing ng Panginoon para sa atin ng mga believers in Christ, all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Imagine mo, ang daming mga pastors ngayon na so-called prosperity gospel na kapag ka ikaw ay napakay Kristo, ikaw ay yayaman, ikaw ay magiging sagana, marami kang ma-accumulate ng mga material possession. Alam niyo ba ang mga talatang bubuksan nila? Mga talata na para sa Hudyo, na ina-apply para sa atin. Why right division matters? Talagang, kailangan po talaga. Kung hindi, magkakamali ka ng Bible interpretation. Ano pa po? Galatians 3:28. Galatians chapter 3, verse 28. Sa Church of God, wala na pong Hudyo, wala na pong Hintil. Tayo po'y isa sa katawan ni Kristo. Galatians 3:28. Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. Outside the body of Christ, merong distinction ng Jew at Gentiles. Pero sa body of Christ, wala nang distinction. Wala nang Hudyo, wala nang Hintil. Lahat tayo, all in one in Christ. In one body. Amen? Ano po? Galatians chapter 6, verse 15. Galatians chapter 6, verse 15. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Tatlong grupo ng tao dito, ang nandito. Tingnan nyo, Galatians 6:15. Tatlong grupo ng tao po. Yan po ay nakaparallel po sa 1 Corinthians 10:32. Bakit? Tingnan nyo, verse 15. For in Christ Jesus, wala nang circumcision. Sino yung circumcision? Hudyo. Wala nang uncircumcision. Sino yun? Gentiles. But a new creature. Sino yun? The body of Christ. Kaya pagka nagkamali ka ng application para sa mga talata at in-apply mo para sa maling tao, doon nagkakamali, doon lumilitaw mga false doctrines, mga false teachings po. Ano pa po? Tayo po ay heavenly people Philippians chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20. Hindi po tayo earthly people Ang earthly people po sa Bible, Israel. Pero tayo po na mga believers in Christ, sa body of Christ, tayo po ay heavenly people. Anong talata? Philippians 3:20. For our conversation, ang ating citizenship, yan ang ibig sabihin, is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So ang ating pagkamamamayan, ang ating citizenship, hindi po dito sa lupa. Tayo po ay heavenly people. Why right division matters? Dahil yan. Kung hindi mo gagamitan ito ng rightly dividing the word of truth, imagine mo yung mga talata na hindi para sa atin, i-apply mo para sa iba. Ano po? In closing po. Ang mga Hudyo po, sila po ay tinatawag pong circumcision. Ephesians chapter 2. Balik po tayo. Ephesians chapter 2 po. Ephesians chapter 2.
verse number 11. Balik po tayo sa Ephesians 2:11. Wherefore, remember that ye, being in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. So ang mga Hudyo po, sila po ang tinatawag po na circumcision. Every time po na nag-a-appear po sa lumang tipan ang mga circumcision, yan po ay tumutukoy sa mga Hudyo. Yung mga Hintil po, uncircumcision. Verse 11 din po, nandyan din po. Wherefore remember that ye being in time past, Gentiles in the flesh, who are called, uncircumcision. So, ang tawag sa atin ng mga Hudyo, sa mga Hintil in time past, mga uncircumcised. Circumcision, Hudyo, uncircumcision, Hintil, ano naman tayo? Church of God. Tingnan niyo po, Colossians chapter 2. Meron pong naganap sa ating spiritual circumcision. Colossians chapter 2, verse number 11. Kita nyo? Yung distinction nitong tatlong ito, ang liwanag po. Hindi mo makikita na merong distinction yung tatlong class of people na to unless gamitin mo po yung principle of rightly dividing the word of truth. Ang sabi sa Colossians 2:11, in whom also ye are circumcised. So nagkaroon din ng circumcision sa mga believers in Christ. Pero hindi po ito katulad ng circumcision ng mga Hudyo. Dahil ano to? With the circumcision made without hands. So hindi po ito physical. In putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So spiritual circumcision. So maliwanag na nasagot natin why right division matters. Dahil kung hindi po talaga kailangan ang right division, kung hindi talaga mahalaga ang right division, hindi mo makikita yung tatlong distinction na ito na specific para lamang sa mga Hudyo, specific tumutukoy lamang sa mga Hintil, specific tumutukoy lamang sa mga believers in Christ, which is the body of Christ. So I hope nakita po natin po ito at ipanalangin po natin po ito. Ito po ay magiging series po ito. Why right division matters. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat po sa hapong ito. Salamat po sa lahat po ng nakinig ngayong oras pong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Naway ito po ay makatulong po sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa ng lesong ito. Why right division matters, Panginoon. Nawa po, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Tatawagin po si Pastor Alvin po. Thank you so much po. God bless you all.